Breaking news mga kabayan, isa sa pinakaayaw na mangyari ng China. Nagkatotoo na, puwersa ng Japan at Amerika darating sa Pilipinas. Makikilahok ang Japan Ground Self-Defense Force sa gagawing military exercise sa laknib ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces. Sa pagdating naman ng mga delegado ng Amerika sa Pilipinas sa ika-80 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang magkaalyadong bansa, kinilala ng Amerika na merong West Philippine Sea at ang Mischief Reef ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang international forum naman, pinahanga ni Commodore J. Terrella ang mga katabi nitong banyagang Coast Guard matapos nitong questionin ng diretsahan kung bakit iba ang sinasabi ng China sa kanilang ikinikilos sa West Philippine Sea. Amerika, Pilipinas at Australia nagsagawa ng joint maritime drill malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Puwersa ng Japan lalahok sa taon ng pagsasanay militar ng Pilipinas at Amerika ang Salaknib 2026. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikilahok ang nasa 300 Japan Ground Self-Defense Force sa pagsasanay militar dito sa Pilipinas. Isa na namang magandang development ito para sa seguridad at depensa ng ating bansa. Coming Salaknib, tama, 300 troops from the Japan Ground Self-Defense Forces will take part in this various training. They will join us. It is more on infantry combined arms operations, and more of meron ng HADR operations. Sa pagdating naman ng mga delegado ng Amerika sa Pilipinas sa paggunita ng ika-80 taong diplomatic ties ng dalawang bansa, co-chairman ng US-Philippine Society na si Johnny Groponte, muli nito iginiit na ang pagtayo ng Amerika na ang Mischief Reef ay kabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Papalakasin din ito ang kooperasyon at pakikipagtulungan sa Pilipinas para sa katatagan ng seguridad ng West Philippine Sea. Reflecting on the period when I served as ambassador to the Philippines in the mid-1990s, we recall the expansion of claims to maritime features in the South China Sea, including Mischief Reef, well within the Philippines' exclusive economic zone. These events drew renewed bilateral cooperation in preserving stability and military readiness in the West Philippine Sea and ultimate success. Philippine Coast Guard Commodore J. Terrella, pinahanga ang mga katabi nitong mga banyagang Coast Guard nang walang takot na tinanong nito sa isang international forum kung bakit iba ang salita ng China sa kilos na ipinapakita ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Why is there a big difference between China's words and its actions? So my question is about the apparent disconnect between China's words and actions related to its maritime interaction with the Philippines and perhaps with others in the region. For example, when President Marcos and President Xi met in Beijing, they agreed to manage differences through peaceful means and to promote freedom of navigation and overflight above South China Sea, and reach consensus on the powerful resolution of disputes on the basis of the United Nations Convention of the Law of the Sea. But in the same month, Filipino fishermen were simply fishing in Philippines' exclusive economic zone were harassed and driven away by China Coast Guard in violation of international law. Ang China Coast Guard, nataboy kami dito sa Ayungin, si Can Tomas. Po yung speedboat nila. Kawawa ang mga Pinoy na may isda. Yan po ang China Coast Guard. Nag-ikot-ikot na po sila. The following month, your Coast Guard directed a military-grade laser into the Philippine Coast Guard vessel inside the Philippine Exclusive Economic Zone under the United Nations Convention of the Law of the Sea. So while China is talking about dialogue, China's actions show confrontation. Thus, my question is, why is there a big difference between China's words and its actions? Thank you.
Amerika, Pilipinas at Australia nagsanib puwersa, nagsagawa ng Joint Maritime Drill malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Dineploy ng Amerika ang USS Dewey DDG-105, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer at isang US-P-8A Poseidon maritime patrol aircraft. Sa panig naman ng Pilipinas, dineploy ng Philippine Navy ang kanilang pinaka-advanced at pinakabagong BRP Diego silang FFG-7, isang missile frigate, at ang Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. Ang Australia naman ay nagpadala ng kanilang HMS Toowoomba FFH-156, isang Anzac-class frigate ng Royal Australian Navy, isang Australian P-8A Poseidon maritime patrol aircraft at isang MH-60R helicopter. Gayon din ang mga sasakyang panghimpapawid na ginamit kabilang ang Philippine Air Force FA-50 jet, isang Super Tucano, isang C-208B at isang Sukhoi Search and Rescue helicopter. Matagumpay na idinaos ang ika-14 na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia at Amerika bilang hakbang sa pagpapalakas ng maritime security sa West Philippine Sea. Nitong ika-15 hanggang ika-16 ng Pebrero taong kasalukuyan. Nasa malayo naman, nagmamasid ang dalawang Chinese People's Liberation Army Navy warships sa timog silangang bahagi sa labas ng Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naging matagumpay ang pagsasanay at hindi naman nakaapekto ang presensya ng dalawang barko ng Chinese military sa malayo sa nasabing aktibidad. Mahaway na ba kayo? Kaway, hot wash na ba to? Ha? Hot wash. Kasi hot wash na ako makasakay. Ano to, di ba Australia? Laban Pinas.